Ang bongga-bongga ng suot sa kanyang Rahul Laurel gown. I cannot say anything because I've not seen the movie. Pero mukha namang magaling talaga si Nadine from the start. Baka naman gusto nyo naman bigyan talaga ng bonggang-bonggang papuri at pa-presscon ang alaga yung si Mikoy Morales para finally, hindi lang mga taga-Cinemalaya at mga kritiko ang makakilala sa kanya. Yeah, oo. Yung mga totoong tao na nanonood. Sabi, oy, mahusay pala ito artisan to. At ngayon meron na kayong Cinemalaya Best Actor in your roster. Baka naman after Alden Richards, pwedeng siya naman ang bigyan niya ng magpakailanman. Hey everyone, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Taray na Talakayan Showbiz Edition, The TNT Show. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa Easy Round of Chika ay ang mga nanalo sa FAMAS sa Cinemalaya. Sa FAMAS, ang Best Picture ay ang Family Matters. Ang Best Director si Ann Asuncion para sa pelikulang Blue Room. Congratulations of course to Tito Noel Trinidad who bagged Best Actor. Ang Best Actress, ang sinasabi ka sa Twitter na si President Nadine Lustre para sa kanyang pelikulang Greed. Nanalo na si Nadine ng Face of the Night. Ang Best Supporting Actor ay mahusay na si Timothy, si Sid Lucero for Root, at ang Best Supporting Actress ay si Nikki Valdez for Family Matters. Doon muna tayo sa FAMAS. Anong makasabi mo sa panalo muna ni Nadine Lustre na ang bongga-bongga ng suot sa kanyang Rahul Laurel gown? I cannot say anything because I've not seen the movie. Pero mukha namang magaling talaga si Nadine from the start because of the three, Liza Soberano and Catherine Bernardo. Siya yung strongest link. Yung dalawa, putyo-putyo lang ang acting, di ba? Parang on the surface lang. They will never be the best actors of their generation. Okay, di ba? Iba si Claudine, si Nadine. Si Nadine. May angas, di ba? At tandaan nyo ha, kay Catherine at kay Liza, pangalawang FAMAS Best Actress trophy na to. Ni Nadine Lustre. Ewan ko lang kung makakahabol pa kayo. Ano mga pinaggagawa ng dalawa? Next, sa Cinemalaya winners, ang Best Film, E.T. Mapupukaw. Ang Best Director, Ryan Espinosa for Huling Palabas. Ang Best Actor, ang mahusay na napanood namin sa TikTok, si Mikoy Morales for Tether. Ang Best Actor, si Pat Tingoy for Rookie na isang lesbian movie. Ang Best Supporting Actor ay si Bon Andrew Lentajas of Huling Palabas. At ang Best Supporting Actress, ang internationally acclaimed Dolly De Leon for Iti Mapupukaw. Ano makasabi mo sa Cinemalaya winners, kumare? Sorry pero wala kasi ako napanood. Pero I'm happy for Dolly De Leon. Parang it's her season. Sunod-sunod ang winning, talagang deserving, tapos ang ganda-ganda pa ng role niya, although introductory lang dun sa Dirty Linen, pero pinag-uusapan. And now she has a coming-up movie with Catherine Bernardo, di ba? A very good girl. So it means it's her season. Yes. And speaking of a very good girl, inilabas na yung poster ng A Very Good Girl na ang bongga-bongga na... And even the teaser. Yes. Na mukha lang talaga ni Catherine at ni Dolly De Leon ang makikita sa poster. Poster, ang reaction ko doon talaga, para siya, it reminds you of a Grecian tragedy na very Medea. At the same time, parang very Shakespearean na pang Macbeth or Hamlet ang galawan ng dalawang bilang babae. At syempre po nito, Dolly De Leon, pasok yun ang Dirty Linen kasi nga siya ang punot dulo kung bakit nagkakagulo ang mga fiero at kung bakit bumabangon at gusto mandurog ni Alexa. Sa Dirty Linen, na balita ko, parang tong last episode, ang bongga-bongga na naman ang mga digits, almost 200K. 300. Almost 300K ang nanood. Sana all. Dahil nga sa episode, natigok na si Ador. Dapat lang naman matigok si Ador, di ba? Nabangga daw ng truck. Ador is epic season. Deserve mong babangga ng truck, Ador. Sa dami na kawalang ang ginawa mo at pambabastos. Ewan ko na lang sa'yo. At ang next winner, of course, ay ang dramatic actor na mahirap na talagang tapatan, si John Lloyd Cruz, who won the Bocalino de Oro Award or the Golden Jug Award in the 76th Locarno International Film Festival for the film Essential Truths of the Lake. Nasa totoo lang ha, short film na to for Love Diaz. Kasi 3 hours and 35 minutes lang. Kadalasan ng mga pelikula ni Love,
7 oras, 8 oras. Maski kasi Meryl Streep noon, nung naging judge sa Venice, nabaliw. Hindi nakakinain na mula umaga hanggang hapon, nanonood siya ng pelikula ni Love Diaz. Kasi alam mo, mga pelikula ni Love Diaz, di ba nakakaloka? Yeah, kilometric. Kilometric. From one point, maglalakad dito yung actor hanggang doon sa kabilang dulo ng Kung kanto. isang kilometro yon, Sa kung kilometro, minuto yun. Walang yung putol-putol, dire-diretso nakakalota yun. ka pa sa mga pelikula ni Love Diaz, improv lahat. Wala ring script. So, kailangan makuhusay yung mga artista. Talagang chika ka lang ng chika ng chika na. Kung ano-ano. At itong classic, ang mga netizen, kasi nga, biniro talaga si Lloydie. Kasi parang jug. Yeah, jug talaga, halos. Jug halos yung trophy dun sa Locarno. Sabi talaga. Lloydie, huwag ka magagalit sa amin, ha? Hindi ka namin binabati. Comments, ha? Comment ng mga netizens. Sa nung pagkakita sa trophy mo na hawak-hawak mo, John Lloyd, tagay na. Kaloka. Naloka ako. Sobrang silang happy for you. Parang feeling ka panahon na para maging model ng isang beer commercial. Pero ang ka-level ni John Lloyd Cruz, international award-winning actor na siya. And I think Locarno is one of the more important festivals. Ka-level mo na ang pambansang aktor, ang Lord of Acting. Ay, oo. Si John Arcilla. Speaking of John Arcilla, I forwarded him, Mare, yung ating video, yung ating show. At sobra siyang appreciative sa ating ginawa. And you know what? He even shared it sa Facebook page niya. Wow. So, Ginoong Romeo John Arcilla, maraming salamat sa pag-share at sa panonood at sa pananalig sa aming dalawa ni Kumaring Also Maldita. At take note, wag mong kalilimutan ang pagkaganda-ganda ng Kumaring ngayon na disente at prim and proper ang nagbequeath sa'yo ng title na Lord of Acting at galing yan sa Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Yeah. Gusto mo yon? Of course, di ba? Deserve niya yung title. Di ba? No one ever comes close to him. And speaking again of the famous Best Actress, Nadine Lustre, magkakaroon siya ng movie again with her deleted director, Mikhail Red. At meron pa rin siya isang movie. Hindi ko lang alam kung ano yung isang movie niya. Sa Best Actor naman ng Cinemalaya, si Mikoy Morales. Hoy, mga taga-Sparkle, bihirang-bihira na may Sparkle artist na nanalo ng Best Actor sa Cinemalaya. Baka naman gusto nyo naman bigyan talaga ng bonggang-bonggang papuri at pa-presscon ang alaga yung si Mikoy Morales para finally, hindi lang mga taga-Cinemalaya at mga kritiko ang makakilala sa kanya. Yung mga totoong tao na nanonood. Sabi, oy, mahusay pala itong artisan to. At ngayon meron na kayong Cinemalaya Best Actor in your roster. Baka naman after Alden Richards, pwedeng siya naman ang bigyan nyo ng magpakailanman na 1-month episode, di ba? Kasi ito, may balang high trophy na, no? Yung ibang actors, hirap na hirap ang makakuha ng ganong klaseng recognition. And I'm sure you have seen Mikoy in that beautiful play na TikTok. So, di ba, ang pagkagaling-galing niya doon, Mare? Yeah, oo. Napakagaling talaga ni Mikoy at deserve niya. Ay, naku, Mare, may reaction lang ako doon sa isang kasi there was this one guy na ang sabi, hindi daw pantay ang aking skin. Maputi ito, tapos medyo maitim ito. Okay. Darling, I am very comfortable with my skin. And if ever na you see it as flaw, di ba? I will tell you this. My flaws are increments of my strength. I hope you understood. Parang feeling ko na niya naintindihan. Masyado mo nalaliman yung English. Diba? My God! At saka kayo naman, magko-comment na kayo, ang babaw-babaw pa. Skin tone lang talaga ang issue. Di ba parang, pero, balita ka may isa para, kinasabi na parang tayo mga parlorista at hindi tayo kakilala. To this guy na basher din namin eto ang sasabihin ko sa'yo. Alam mo yung mga parlorista, di sila kalait-lait. True. Kasi, naghahanap buhay sila ng marangal. But, the way that you commented against us of condescension. Diba? I wish you, let's have a debate. You want an intellectual discourse? I will give you that. Not unless, ma-prove mo sa akin that you can speak good English. I had enough
of your idiosyncratic shenanigans. Daddy, chill. Ay, nilalimaw mo yun naman. Kasi God, di ba? alam niya nga lang panlalait sa mga bakla para Oo, Lolisa. di Ako ba, sa akin, for the person na sinasabi, hindi mo kami kakilala, o ano naman ngayon, madami panoorin mo kami. At sa totoo lang, hindi kami kukunin ng dyaryo tirada kung mga pipitsugin kaming entertainment ng mga manunulat. Masyado nyo namang minamaliit ang kakayahan ng aming patnugot para kami ipiliin ng ganito at bigyan kami ng chance. Tigil-tigilan nyo na yung mga ganyan. At the end of the day, sa totoo lang, ang mga baklang parolista, ang mga kauna-unahang gay libers, silang kauna-unahang mga tao dito sa Pilipinas sa pinaglalaban ng karapatan ng sangkabaklaan. Kasi they dress their own, they have their own lingo, at kung sino ka man, ayan ha, binigyan ka namin ng moment to shine. Ako na nga, bago maging ang ulo ko, no? Kung baka ano pa masabi ko sa impacto na yan. At dahil ka nanggigigil na naman sa aking kumaring ultra malita, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love, kasama aking favorite kumare. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang taray na talakayan showbiz edition, The TNT Show.